Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga ikalamayong adlaw ka na ito tanong. Welcome din sa itong panag-uban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Ada na kita karong Martes, mga igala. Kamusta? No? Wala na ba nagtaligsik diya sa inyong lugar karong mga igala, no? Medyo unlikely naman kayong mubundak. Wala pa time gid may igala. Mubundak at ulag yung mga igala. Pamuhunong rapod siya, no? Anyways, mga igala, kamusta to ang atong mga gibati karon? Padayon ba gihapon, no? Actually may gala murag ang uban may gala intentional naman kay ning pagpakalat og kaning mga peke nga quote cards ay murag kabalo naman ta asa ni gikan kay murag gusto nila nga ipamatud-an nga kamo, no? Kuan, no? Dali ra mo madala,
no? Dali ra mo madala mga higala no sa kaning mga bisag dili mao nga balita, no? Or dili piki nga mga kaning mga fake mga piki nga mga balita, no? Dali ra kay makuha kay murag ginakuha ang inyong mga emosyon ba, no? So ay kay mo pagpadala, no? Naatay kuan din na mga higala pamaagi kung paunsa naton na sila unsa mo makapalos, no? If gusto gininyo na, no? Ayaw iagi niya sa hitog ulo mga higala nga pati atong mga pulis inyo nang dumtan, pati atong mga kuan ato mga ubang mga government agencies ito inyo hanang kuanon, inyo hanang tawag kanang inyo hanang unsaon mga higala no, mga government office kanang mga government employees nato inyo hanang pambastoson, no? So ayaw na ninyo nagkuan na, no? And ay na pud mo away na pud sa social media na pud, no? Well, kasabot ta sa inyong gibati, sa emosyon nga inyong ginadala karon, no? O di sa ta mo engage sa singon no kay para kuanta. Di man singon malikuan no kay di singon hapsay. Kuan ba no? Maka-focus ta sa tinuod na issue, no? Di lang kay kanang bad kay kabalo man gid mo nga ginalihis mo sa maong issue mga katambayan. Anyways, mga katambayan, nandun dito sa mga light moments, mga higala, kay kagabi, mga higala, no? Ang P-pop group, no? O P-pop girl group na kaya, mga higala, no? Ilahang tawagan niyan sila sa Davao, mga higala. Pinakalit, mga higala. Actually, mga higala, no? Fan ko aning grupo ka no? Pinakalit nga nanay sa Davao kagabi mga higala. So ako dagan-dagan ko pag-invite sa kuha sa SM Lanang. At ito dahil ko SM Lanang dayon, no? Siyempre, kuhan good, no? Tawagan siyempre, aside sa coverage mga katambayan, no? Siyempre, fan po ta. No? So, nato dito kagabi mga higala, no? Mga, I think, 6:30 man itong original, pero it's because, lagi, nagsigtaligsik, nag-move ang ilahang oras. So, mo na ang kuhan mga higala, no? Ang ilahang buhat mo na lang gikuan, no? So, nag-enjoy po ng mga kuan po, no? Ilang mga fans kagabi mga higala. Of course, apil po ko. So, kuan mga higala, nang sa Davao mga higala, it's because nag-shoot sila music video mga higala, no? Para sa ilahang bagong kanta, no? Na walkie-talkie, no? Actually, ang kuan pili daw nila ni Davao mga higala, no? It's because silahang kuno i-tribute nila silahang producer ani nga kuno ka-collab nila mga higala, no. Ani nga kuno nga si Ziv, no. Isa kani si Ziv mga higala, no. May bawaan ninyo ni kung sa ni pero ako lingon sa Davao ni siya kani siya Koreano ni siya nga kuno mga higala, no, nga sa Davao nagdako, no. But anyways mga higala aron nung sa makuha na to, no, atong paminaw, no, ang tipik sa kanta nila nga walkie-talkie mga higala, no. O paminaw na to, no, ang kaya mga higala, no? Kauban sila Angela, Charis, Alexa, Sofia, o Charlotte mga higala, no? Anyways mga higala, tanaw na to ni. And ngayon nabiligyan kami ng chance to work with Ziv na taga Davao. Sobrang laking opportunity for us kasi ang hirap din makapunta sa Davao, hindi kami nagkakaroon ng opportunity. Pero yun nga, dahil sa collaboration na to na walkie-talkie with Ziv, we got the chance to meet Arzaya and to travel around Davao. And sobrang welcoming ng mga tao and ang sarap ng food. Thank you so much. Can you share, like, if allowed lang kayo, a bit spoiler about Walkie Talkie, what's with this song and sa music video niya po? Okay. Well, Walkie Talkie, I guess it's about a one-sided love. It was written in the perspective of someone longing for someone, and then I just thought it would be fun to use the concept of a walkie-talkie in order to communicate that message both in metaphorical ways and both literally. And so, yeah, so it was actually, I wrote that song last year around the time, something like a story from my friend who told me about that, so I kind of wrote that story about a friend who had this one-sided love.
Can you understand Tagalog naman po? No. English only? Na ma-feature sa walkie-talkie. Ang hirap. Hindi mo want to give spoilers, pero sa Davao talaga itong walkie-talkie. Since talagang napag-usapan din talaga namin na Ziv grew up sa Davao. So, gusto namin mapakita yung gano'ng kaganda yung Davao. Ayan. At maganda rin kasi actually may connection dito sa Zaya sa Davao na minsan lang namin mapuntahan. Kaya yung walkie-talkie is dito lang talaga siya sa Davao. Yes, and actually filming walkie-talkie here in Davao, parang ang gandang opportunity din yan. Ang gandang idea din to film in different parts of the Philippines. So, who knows, baka sa next, Kasi nga walkie-talkie, so I think we'll see. ang sure lang, ang ma-assure ko lang is magpa-perform ang walkie-talkie hindi lang sa Philippines, but sa buong So, mo to mga igala, no? Ang grupong Kaya mga igala, no? So, well, palagsara kayo ni sila mo Davao mga igala, no? Well, not just big as Bini ang ilahang popularity mga igala, no? But they have the talent, no? They have the talent mga igala, no? So, well, sa 2022, di ba? Ako na sila nakuha din sa ato ang mga igala, ilang mall show dira sa SM Ecolan mga igala. If ako nagkamali ha, 2022. Na-feature na ako din sila mga igala. So, nabutang na ako din sa akong programa mga igala sa Tambayan. No? Itong weekend pa ang Tambayan. No? So, they are here again. No? So, anyways mga igala, of course, happy kay ko. Anyways, mga igala, sa itong pagbalik mga igala, no? Ato ang, mga igala, no? Ato ang ila-ilahon ni si Ziv mga igala, no? Ang Korean Korean artist and producer, music producer mga igala, no? Nga nakakuan na, no? Actually, ang first niya collab is kaning bandang Ben in Ben mga igala, no? So, ato siya ila-ilahon mga igala, no? Kung pwede siya katuig diri sa Davao mga igala. Anyways, mga igala, balik kita man lang sa mga importante pa inumdum niya to si Bianan. Yes, my gala, balik kita dito sa itong panaguban sa itong tulumanog. Tambayan sa Radyo Pilipinas, kauban niyo Armando Finiquito, mga igala na yes, mga igala, no? Balik kita dito sa ito ang panaguban, no? Kaganiya, mga igala, before ito nag-break na itong, akong gingon sa inyo, no? Itong ila-ilahon no? Ang kaning ka-collab, no? Under Sony Music, Sony Music, mga igala, Philippines, no? Nga si Ziv, no, ka-collab sa P-pop group na Kaya mga igala, no. Actually kani si kon mga igala, no, kung gipili ni karon mga igala, no, wala kita nag-focus uban po mga tulumanon mga igala, it's because to give a refresher mga igala, no. Ano siya refresher? Dili mo like a breather mga igala, no, sa mga issue nga to ginahisgutan mga igala, no. Kay tungod kanila lagi, no. Medyo taas sa kay emosyon mga igala, no, sa nitabo karon. Marso pa lang mga igala, nga nakataas ang naitabo, nga nakagrabe ang naitabo sa tuwa mga igala. So, akong kanon mga igala, no, kani mga tao nga dili sila Pinoy, pero dili nagdako sa Davao mga igala. Actually, dagan nagtag mga na kwadinino, di ba naman to isa ka influencer din na Koreano po, no, si Sunhee, Sunny Lee, no. Kuha na siya mga igala, nag-commute, gina siya din mga igala sa Davao, no. So, amazing po mga igala nga napoy usa ka kaning Korean mga igala, no, nga kuan siya, no, ang sanahi ka ng diri siya nagdako sa Davao, no, pero sa international school siya kuan, of course, alangan na dito na paskulaon sa kuan public school mga igala, no, nga maglisod na ka kuan, nanay language barrier na mga igala, so di na siya dapat dala sa kuan, pero ang kuan niya is nindot niyang kaning storya ba, no, di siya when he grew up here, no, kaya ang mama, yung parents missionary siya mga igala, no, and then siya pagka missionary mga igala, no, so dito siya na inclined sa music, it's because sa simbahan, no. Actually may igala, no, share ko lang daghan og mga tao, no, daghan og mga singers, mga musicians nagsugod ang ilahang hilig sa music, no, tungod sa simbahan. Ako gi-impluwensyang simbahan gud mga katambayan gud, no.
sa tuwang mga kuan sa tuwang mga especially sa music na po'y leadership diha na mold sa simbahan, no. So dako siya og kanang kuan, dako siya og unsa ni, sa dako siya og role gid mga ganang sa paghon, sa talent, sa character, no. So kuan mga gala, churches really kuan mga gala, no, kanang unsa na kanang nagamold, no, sa tuang of course sa high personality, no, but sometimes may gala ang attitude of personality, sa balay na siya sa balay na siya dapat maguna, pero ang kuan po may gala is mo reinforce dapat ang church ug ang iyahang kuan, no, ang school, no. Pero sa mga gala sa una kay atong batanon pa ko mga gala, nagakuan ko kanay ay nagatambay ko sa simbahan po, no. Nagatambay po sa simbahan, no. Tapos diha mga katambayan, namgi ka ng karakter gini po sa gid may nagi gumugawas mo sa atong pagka demonyo, pero kanilahi ni si Ziv mga gala na. It's because na siya kuan, no, mayo siya mga gala na, according sa iyang mga nakauban na sa trabaho, no. So anyways mga gala, dito maglangan, no, medyo mubo lang ni ang pahayag ni Ziv about himself mga gala. Siguro medyo kan ba siya, no, ingani lang gid yung storya mga gala, no, mubo one of few words lang gid siya. Anyways mga gala, ato paminawon mga gala, no, ang bag-ong artist and producer mga igala sa Sony Philippines mga igala, wala lain mga igala, Ziv. 1995. So I was born here through, so that's my start here in Davao because my friends are missionary pastors. Davao. How's Davao when you grow up? You know what? Actually, for me, Davao's been. I know a lot of people have a perception of Davao. For me personally, Davao is a very safe place to grow up in, and a lot of people are so welcoming, so loving. So even me as a Korean, I never felt like I was out of place. So what's your favorite places or food in Davao? Ooh. You know, I love Korea. I really love Korea. So I remember growing up, I used to eat at this place near Langko building. They used to have like a Korean shop there. And so I used to love going there. And another place is Rosario in Torres, I think. Yeah. Okay. How does it inspire us? Well, I think, honestly, growing up, the biggest belief I have as a producer is to be able to connect with someone before making the music. And that's what growing up here in Davao really taught me. Especially because I grew up in a church, and then I spent a lot of time with local people. Also, I went to an international school, so I spent a lot of time with people from different countries. So the best thing I could do was to connect with people there, and I think that will really showcase through the music that I create. So, mga tumaygala na si Ziv, no? So, actually, daga na siya, motong hindi nyo daga na siya naka-oban, no? Actually, sa Korea, naka-produce na po siya music, mga igala, no? And then, dire sa Davao, dire sa Pilipinas, Davao, sumimo. Sa Pilipinas, may igala na dire, aside from Kaya, nakuha na po niya ang Ben in Ben, mga igala, no? So, very, okay. From a pop, niyato siya sa banda. Actually, pop magyapon ang pero lahi magud og kwan si Ben in Ben mga katambayan, no. Wow, speaking of kwan music, murabig mahilig, murabig wapog tingog para mo kanta. Mo na kay lahi ang dynamics sa banda, lahi ang dynamics sa pop music mga igala, no, nga kanang uso karon, no, nga P-pop mga igala nga inspired gikan sa K-pop, no. Lahi siya nga, lahi po ayang areglo po mga igala. But given that mga igala, mga katambayan, no, ang iyang talent, no, sa music, no, panagsara kay nga sa music mga igala, no. So anyways mga igala, balikan sa day nato, no, unsa yung differentiate mga igala, paunsa niya makuha, no,
kana siya nga kon. Ato paminaw balik si Ziv mga igala. Can you differentiate the work nature or the work nature here or abroad? Abroad. Actually, it's very different because in the Philippines, you get to really work with the artists, which I'm really happy because places like other places in the world, like it's very, we make the music and then we just send it to the artists and then they send the feedback. But with like Ben and Ben, I got to meet them. We were in the same room. We got to produce together, write together, arrange together, and so working with a lot of Filipino artists is very hands-on. So yeah, which for me as a producer, it's always a plus. Okay. Different to collaborate with a girl group who dances and sings compared to who plays instrument and sings? Well, I think at its core, for me, it's still for me, it's all about the music. So if the music's there, I think everything comes along. But working with a girl group, I think something different is I do have to imagine what it would sound like if they're gonna dance to it when they're on stage, compared to a band where it's just purely instruments. So it's a different challenge, but it's always fun. But your approach in creating music? Creating music. It's really different, but I think a lot of the music I create around K-pop groups, it's really heavily beat-based. There's a lot of grooves of like drums, and yeah, so I think that's the biggest difference. But to be honest, I don't really take a different approach, whether it's K-pop groups or a band. So mo to mga igala no, ang iyang pahayag no, diri sa to ang iyang pahayag no sa during sa interview na mo kagabi sa before the shoot mga igala of their music video no. Actually mga igala mo na siya ang dahilan nga nung diri nig-shoot ang Kaya. And thank you Ziv for bringing Kaya here. No, lipay kaya ang mga sub-Saharan Wakanda Davao na mga Zaya. No? Kita nila ilahang kay panagsara na sermon ni diri kaduha pa na nila sa Davao mga katambayan no. So thank you. Actually no, matingingon safe ang Davao. Mo to yang sayang 1995 nabot diri yang diri siya gipanganak sa Davao mga igala no. So di pa ka 1995 dili pa kay nga ka kuan Davao no. Actually or na feeling lang safe sila dinhi no. Well, nadako ko during that time nga mag-election 1998 ito ba daghang kawatan mga igala no. And sa una mga katambayan no kung ako ang kuno no 1990 kada sa to kanang padulong na kuan mga igala I think 1999 no or kuan ako mama nag-grocery kitong napan ang mantek sa una mga igala kung kasakabalo mo asa ng mantex kana na GNG ba na dira sa may kuan Atbangs pabrika napa magyapon pabrika karon that's why San Pedro ba nag-grocery ako mama dira sa may mantex mga igala napa may grocery sa una napa ba karon napa bisay ko sa grocery ata mga igala grocery diha sus gikuanan lang siya mga igala no giagian lang daghan kay na mangunguot diha sa una sa San Pedro mga igala iod lang daghan na kay na kabalo na ang mga pulis na kabalo kung kinsan nga mga manguot kabalo na sila kinsan na sila kabalo mong nanana sa Rogues Gallery nila kapila na nagabalik-balik pwede nila makuan no so grabe dili po niya na pud ka kuan natong pag-abot sa kuan no past administration na igala nga ingon anak ka so along the way pila ka years pod no bago pad na nga kuan nga makaingon ng mga tawo nga safe gid sa Davao no so daghang mga drastic moves but it works no it works mga igala no so mo na isa sa mga sa mga foreigner diri nga dinhi sila ganahan ni igala no pero well unta pa no nga managhan dili unta managhan. Actually, unta no nga maraganahan paghapon sila mo puyo diri sa Davao. Actually may gala nato mga reports na kuso na sa PRA, may Philippine Retirement Authority, PRA. Daghang mga foreigners na ganahan magstay sa Davao kay tungod ganahan sila hilom.
Mo gina no. So ang Davao para lang yan sa mga retirees. Kung gusto mo mag-gimmick, gawas mo din sa Davao. Joke. Bita mga igala eh. Okay. Ang uban be kay ang turismo para sa ilaha kay ang turismo para sila party. Ang uban ang turismo sila gusto nila peace of mind, maka-rest sila. Ana na. No? So, mo ni sila karon mo ni mga mga igal no mga parents ni Ziv na nag-settle din sa Davao City mga igal. Anyways, mga igal, wala tayong oras ang ngalan sa Tibok Persa. Sa Diag sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igal. Ako yung nakabar Armando Finigito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Ang salamat ug mayong adlaw mo sunod na ang balitang pambansa.